Yon, mapagpalang araw o tanghali sa inyong lahat. So, yun si Kuya Marcos. So, ayan. So, nandito tayo sa bayan ng Umingan, Pangasinan. So, along Barangay Road. So, itong kuryente, wala pang nakukuha ang kuryente dito na Kuya. Wala pang kumukuha na. Wala pa. So, kuryente kasi ito na private to, no? So, wala pang kuryente, wala pang line ng kuryente rito. Pero, possible naman, pag okay na yan, so, kausapin natin yung kakilala natin sa mismong Panilco. Alam ko pwede rin maglalagay lang ng parang pag marami na rin kasing bahay dito na malapit, transformer lang naman yung ilalagay. So, ayan, napakaganda. May raming mountain view, ayan. So, dito yung part, yung burol na yan, ayan, makikita nyo. Mataas yan, pero hindi natin mapapasok kasi wala yung pinsan ng seller natin. So, 2.4 hectares, buhay yung nakapangalan, Kuya. Buhay yung nakapangalan. Yung presyo, kakausapin ko lang yung seller natin. Tingnan natin kung magkano talaga yung presyo niya. So tara, puntahan natin yung property para po makita ninyo. Ayan, to yung kanyang burol. Ayan, yung burol niya. So napakagandang property nito. Kaya lang yung sa part na yon, di natin pwedeng mapasok kasi nakasara yung gate. Pero try natin kung nakabukas dun sa taas. Titingnan ko lang. So yan, Barangay Road. So napakahaba ng frontage nito. Siguro almost 100 meters. Kasi poste to poste, parang magkakalapit tong poste yung ginawa nila, no? Hindi ganun ka 50 meters, no? Hindi. So around kwanto? Nasa 100 meters mahigit. So magkabilaan. So itong side na to kasali pa? Kasali pa yata to, no? Oh, kasali pa to. Hindi, dito. Kasali yata to. Ito katapat nito, no? Ito katapat nito. So tapat nito, didiretso rito. So itong part na ito. Nakita ko sa drone kasi pinaliparan ko sa drone yan. Diretso yan. So dito sa part na ito, mayroon din siyang taas eh. Wait nga lang. Ayan, so ito yung part na isa ring mataas yan, no Kuya? Tapos pababa doon. So itong part na to, alam ko kasali pa to eh. Kasi katapat nito mismong bakod na ito, diretso siya. Parang nag-rectangle kasi siya, diretsong shape na to. Pero alam ko yung pa yun, Kuya, oh. Yung ano na yun, yung nakita ko sa drone yan, parang kasali yan, yung palayan na yan. Yan no, kasali yan no. So dito pala talaga, dito, oh. Dito sa part na ito, pag pa diretso. So dito, yung palayan dyan. So ipapakita ko na lang, pupunta ako sa baba kasi medyo rito sa part na ito. Ay, ganda naman nito, maganda. Pwede nga magtayo ng bahay dito sa part na ito. So ito, o doon. Doon no, doon sa gilid, doon. Sa gilid na yun. Tapos pag papakita ko mamaya, pupunta ako doon sa baba doon. So dito sa part na ito, okay din magtayo ng bahay dito. Or doon sa sobrang taas na yun. Yan, mataas. So yung parte ng lupa napagitnaan ng daan. So kanya-kanya kasing donation dito ng kumbaga property para magkaroon po ng barangay road. Halos naman lahat naman dito sa Umingan ganun yung nangyayari. So ganun talaga. Nakaatali lang pala yan, no Kuya? Katali lang pala yan. So doon muna tayo. Tignan natin mamaya yan kung anong pabalik. Or kahit hindi na. Panoorin nyo na lang dun sa ibang vlog. Ayan. So sakto nandito tayo sa Umingan. Kaya tingnan natin tong property na ito. Ganda to. Ito yung matagal ko nang sinasabi na sana ibenta eh. Kasi yan, ano yan eh, bahay ng kambing yan, no Kuya? Yung kubo yan sa taas. Tapos ito yung part na ito. Ano ba yan? Baliti ba yan? Hindi naman. Ang ganda ng pagkakano. Ganda ng pagkakano ng punong to. Ano kayang punong yan? Hindi naman baliti. Kakaiba. Para siyang kamatsili na ewan. Ganda oh. Balik natin. Ganda.
So ayan, balik tayo dito sa ating binablog. So yung frontage niya hanggang dyan pa, so nasa 100 meters frontage dito sa side na to. Siguro both side siguro nasa 100 meters more or less, para hindi po ano. So dito tingnan nyo naman dito, kahit di natin pasukin, kitang kita nyo naman yung mountain view nya. Ayan, ganda ng mountain view. Oh, napakaganda. So try natin pasukin mamaya. So itong part na to, ito yung sa may bakod, ayan yung mga kambingan nila. So 1 hectare na rice land. Meron siyang 1 hectare na rice land ayon sa ating contact. Ayan. So ito hindi ko hinanap to, Kuya Marcos Ikaw lang nag-alok nito sa akin. Baka mamaya sabihin nila hinanap ko Hindi ko alam na ano. At least may transaction kami, pero biglang naalala lang ni Kuya to. Meron kaming aayusing papel. At possible maklose deal siya bukas. Bukas Kuya pupunta sila ulit Atis, yung buyer natin. Pupunta sila ulit, titingnan, baka possible mapag-usapan na kung kailan sila magda-down doon. Pero maliit lang yan mga idol. Ano lang, meron lang kami kita doon na 50. So meron silang 25, meron akong 25. Ayun. So meron namang pera si Kuya Marcos. Kahit maliit no Kuya, basta meron no. So kasali pa to. Itong rice land na yan no. Tapos pag ganun, hanggang dun sa fish pan, parang kasali yung fish pan. O kasali no. Tapos pag ganun siya, ganda itong property ito. Pakita ko lang yung fish pan. May laman ba yan? O kuwan lang yan, lagoon lang na pinag-iistakan ng tubig. Ganda nito. So parang ano to no, may ano na to Kuya, nakausap mo na yung may-ari mismo? Hindi pa? Hindi pa. O kausapin natin. Yung kapatid. O sige, kausapin natin. Pero at least buhay yung nakapangalan no. Ano lang to, daanan yata ng tubig Kuya. Oo. Ano to, daanan papunta dito. Hindi siya fish pan, kundi parang ito yung source ng water pag sa bukid no. Ayan, source ng water sa bukid lang po yan. Ayan ayan. So source ng water sa bukid lang po yan. So andun naman yung boundary, yung kulay gold o yellow na rice land, yan yung boundary niya. Tapos pag ganun na siya sa dulo. Ayan, pag ganun siya sa dulo. So alam mo, napalibutan ng, malapit kasi sa bundok ito mga sir, mga madam. Kaya laki ng isda dun Ayan, so malapit kasi. So ngayon, balik tayo. So yung poste, yun din yung boundary no Kuya. So ayan, tanim siyang milina. Pa isa-isang milina. May kawayan, buli. Ayan, iba't ibang klase ng kahoy na gubat. Kahoy ng gubat. So ayan yung rice land niya. So sa doon, mamarkahan ko na lang po sa drone mga sir, mga madam. Para po medyo wala tayong daanan. Meron naman doon, kaya lang medyo mainit. So tingnan natin kung sa drone na lang po mga sir. So ayan, balikan natin mamaya. Ayan, napakaganda So ayan, napakahaba pala ng frontage kung kasali dito. Ayan, kasali pa daw yan. Pero nag triangle na siya dito no. Patusok na siya dito kung kasali yun. Pero yun, yung na yun, yung bakod. Ayan Ganda naman ng kwan nito na property. Siya overlooking, tapos puro mountain view. Tapos pa, meron siyang rice land na at least 1 hectare. Ayan, so ito yung kambingan.
Tapos pag ganun doon, patusok. O kasali yun. O diretso yun o kaya. Kasali yun. Tapos kasali nga dyan sa tusok niya na yan. Ganda nito. Ay sana mabenta natin ulit to Kuya Marcos. Titled seller name po. At wala nang magiging problema. Kung gusto nyo po malinis na titulo, ito po. Maganda po ito. Gusto nyo yung mountain view, malayo sa kabihasnan. Ayan. So itong kuryente wala pa pong nakakakuha dito eh. Maliban doon sa may-ari. Kasi yan, ano yan, alam ko, ano yan eh. Meron silang agreement nung panel ko. Tapos yan, parang nire-refund yung ginastos niya. Pag okay na yon, pwede nang makakuha dito ng mga line ng electric. Alam ko yung ganun yung part niya. So dito na lang, wag na nating pasukin yan. Kasi nakakaya dahil kahit tali lang, pero hindi naman natin naipaalam kuya. Naipaalam mo ba? Oh, hindi natin naipaalam eh. So mas okay na dito lang tayo. Ayan. At least nung pumunta kasi si Kuya Marcos dito, kasama niya yata yung may-ari, no kuya? Ngayon kasi pinakita lang nila. Ayun. So may mga kambing kasi dyan, mahirap na, baka mamaya may mawala or mamatay, eh kasalanan pa natin. So ayun, muli ito ay bayan ng Umingan, Pangasinan. Sukat 2.4 hectares. So yung presyo, kausapin ko na yung seller natin. Hindi ka sigurado sa presyo, no kuya? Hindi sigurado si kuya, kaya kausapin ko muna yung seller natin. Mahirap na magkamali si Kuya Marcos, baka siyang mag-abono. So ayan, mountain view, napakaganda oh. Sa palibutan ng bundok. So ayun, 2.4 Umingan, Pangasinan. From highway ito, at least alam ko nasa 15 minutes below. Kasi alam ko nasa mga nasa 10 kilometers more or less from national highway. So from Tiplex ito around 40 minutes, 40 minutes more or less. From Manila naman, sabi mo na 3 hours. 3 hours from Manila. From town proper, ilang minutes pa from town proper ito kuya? 20 minutes below. Oh, yan, 20 minutes below. So napakaganda na property na ito. Sana magustuhan nyo. So wala siyang tanim dito, kundi milina, tsaka yung kakaibang puno na yon. Kakaiba yan eh. Nakita ko kakaiba. So hindi ko alam kung anong klaseng puno yan. So i-search natin sa Google. So muli maraming salamat po. Pakibisita po ang aking Facebook account at aking munting listing group. Maraming salamat. God bless you all.